devotion for today is taken sa aklat ng 1 Peter chapter 5 verse 6. Ang sabi po dito, "Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time." May the Lord add blessing to the reading of His word. So sa talatang binasa natin, may dalawang bagay tayong mapapansin. Una sa lahat, merong kautusan at merong pangako. Ano yung utos dito? Ang mapapansin natin, ang utos dito ng Panginoon is for us to be humble. Ibig sabihin nun, tayo ay magpakumbaba. And at makikita din natin ng karugtuon noon is before whom? Kanino tayo magpapakumbaba? Magpapakumbaba tayo sa Panginoon, sa ating Panginoon. Pero sa talatang itong sabi po, before the mighty hand of God. Ibig sabihin nun, makikita natin dito yung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. No, mighty hand. Napakadakila, makapangyarihan ng Diyos. Kaya yun yung ang papaalala sa atin na tayo ay patuloy nating kilalanin ng Diyos bilang makapangyarihang Diyos at tayo ay nilalang, no? Wala tayong in comparison sa Diyos, wala tayong ni katiting, no? Ganun tayo kaliit. Pero pag tayo sumunod sa Kanya at tayo nagpakumbaba sa Diyos, sabi nga doon, kasunod sa talata, He will exalt us. Tayo Kanyang itataas, no? Tayo Kanyang sa harapan ng Diyos kilalanin na tayo'y sumusunod sa Kanya at lumalakad ayon sa katuwiran ng Diyos. And ang kasunod ng panghuli, yung Kanyang proper time. No, ang Panginoon ay laging may timing, kaya huwag tayong mainip kung tayo ay nagpipray, kung tayo nananalangin, no, kung tayo ay nagpapatira pa sa harapan ng Diyos, huwag tayong magmamadali. Antayin natin siya sapagkat alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa bawat isa sa atin. Tayo'y manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkatunay nga na Ikaw ay dakila, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagbabago. Salamat po, Diyos, mapanghawakan namin ang iyong pangako in due time, in your perfect time, Panginoon. Ikaw ang siyang magbibigay po ng lubos na pagkikilala sa amin bilang iyong nilikha, bilang iyong mga anak. Lord, for today, as we continue on with our learning session, with our journey, Lord, sa pag-aaral patungkol sa pagmamasahe, bilang paghanda para sa DOH examination, I pray, Father, that you prepare each and every heart, that you give them the knowledge, the wisdom that they need, O God, upang sa gayon ay maipasa nila na maayos ang nalalapit na DOH massage licensure examinations. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At amen. There you are. Tuloy tayo sa ating class activity for today. We are almost done, no? We are almost done sa 5 basic stroke manipulations. At bilang review, tingnan po uli natin kung ano po yung ating mga natalakay na. Yes, we've done with this, no? Nauna natin na pag-usapan yung patungkol sa effleurage. Well, of course, even before that, napag-usapan natin yung 3 stages of massage. Okay? So, if you still recall, pagdating po sa ating pong pre-massage, ito po yung paghanda para doon sa ating mga examinee, sa ating model na gagamitin natin or siyang sasama sa atin sa ating examination, sa inyong oral practical examination. And then there you go, you prepare the massage table, and of course, magkakaroon ka ng SOAP, yung client intake form by the way, and you do the SOAP. Pagkatapos ng SOAP, then you proceed now sa 5 basic stroke manipulations. And like what we have said, kapag yung assessor ay nag-decide na ikaw ay mag-a-address ng isang concern, no? Kunwari, kung ano man yung karamdaman ng client, then you may go into the therapeutic procedure. Pero kung wala naman, diretso tayo doon sa tinatawag natin na 5 basic stroke manipulation or particularly doon sa wellness massage.
And after that, magkakaroon tayo ng post-massage. And sa post-massage naman, ito na yung time na kung saan ay i-assist natin yung ating model sa kanyang pagtayo. And then you do the last evaluation na gagawin natin. Ano po? Ito po yung pagkuha po natin ng post-massage evaluation. Based doon sa form na ibibigay ko sa inyo later on. And then you do the aftercare and then lalabas na yung iyong client. Okay, so yung pinaka-flow ng ating pong 3 stages of massage. Now, tulad nung nabanggit natin, we are already almost done sa ating 5 basic stroke manipulations. We started sa effleurage, and if you still remember, ang effleurage ay nahango mula sa salitang French, no? Nang ibig sabihin nun ay efflure, which means to stroke, no? Other term is the unbroken gliding movement, repeated following the contour of the body using the palm, the knuckle, fingertips, and forearms. And then we have several variations, one-handed, and you have the two-handed and the alternate hand. Okay? Well, of course, yung panghuli natin is the nerve stroke. At ang sumunod naman, pinag-aralan natin yung Petrisage. Saan galing po ang salitang Petrisage? Ito ay hango uli sa French word na pétrir. Ang spelling niyan ay P-E-T-R-I-R, pétrir, which means to knead. No? Other term is kneading. Ibig sabihin nun ay minamasa natin. No? Ating inaangat, ating pinipiga, at ating inire-release ang muscle tissue. Ayan, so under Petrisage, meron tayong variation na one-handed, may two-handed, and also, of course, meron din po tayong alternate hand. Ayan. Okay, so there you go. Fooling and skin rolling. Okay. By the way, gusto kong i-emphasize na ang skin rolling po dito po sa ating pong Petrisage ay magkaiba din po yung skin rolling na ma-encounter natin sa friction. Ayan. Okay, there you go. Pangatlong stroke na ating tinalakay ay ang friction. Ito ay nagmula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay fricare or frictio, meaning to rub. No, ibig sabihin kinikis-kis. Okay? So other term is rubbing, compression of tissues in several directions, sliding hands, palm, finger, knuckle back and forth over skin or deeper tissue layers. Okay, so yun po yung friction. Under friction, nakita natin po rito yung mga variations. Meron tayong tinatawag na superficial, rolling, yan, na banggit natin kanina yung yan yung rolling pala by the way, kanina at saka skin rolling, no? Nabanggit natin na magkaiba po yung emphasis niya, no? Sa rolling dito po sa friction, ito ay pakiskis ng gamit ng ating palad and from distal to proximal yung movement. Okay? And then yung ringing, pagpiga, parang tayo naglalabada, pinipiga natin yung extremity, yung arm ng ating client, and then we also have the cross fiber. Okay? Sometimes this is being called as deep transverse friction. Okay, nagkakahalinhinan yung mga daliri. Okay, and you have chucking and the circular friction which is normally done sa paa ng ating client. So when doing the demonstration, yun po, gagawin niyo po yung circular friction doon po sa paa ng ating client. Okay? At ang pang-apat, yan, napag-usapan natin kahapon, patungkol naman po sa taputment. Ang taputment ay hango mula sa French word again na tapotir, which means to tap or to drum on. Okay, other term is percussion. Ito po yung tinatawag na repetitive staccato striking movement of hands. No? Ibig sabihin nun, paulit-ulit, no? Pabalik-balik po yung striking movement ng ating kamay. At gamit po yung ating pong ulnar surface of the hand. Ito yung dito yung tinatawag na ulnar surface ng ating kamay. Gamit yung ating mga fingertips, no? And then yung open palm, yung palad, cup palm, and the loosely
closed fist, no? So yung ating kamay na loosely nakahawak ng gano'n at ginagamit din po natin sa tapping o sa pag-drum on. Okay, and we have the pinchment. Okay, sa pinchment naman na pag-usapan natin na ang kanyang pag pag ah, pag pag-pinch, no? Ang kanyang pagpiga ng gano'n ay magaan lang po, 'no? Otherwise, pagka medyo may pressure na po siya ng konti, malapad-lapad yung kanyang, pinipigang gano'n, o yung tinatap na gano'n, 'no, ay ito na po ang tinatawag na plucking, ayan. Hindi pala piga ha, yung pag-tap, 'no? Hindi piga kundi yung pag-tap. And then sa hacking naman, using our hands kapagka alternate nating ginagawa, ito ay tinatawag na hacking, 'no, yung kamay, 'no, pagka ginagamit natin dalawang kamay para i-chop yung parte ng ating client, okay. Pagka mag pagka hindi magkasabay, alternate, hacking uli, or pagkasabay, quacking, ayan. So yun po yung pagkakaiba nung dalawa, 'no, when it comes to the chopping of the hand. And then meron din tayong tinatawag na cupping. Yan, 'pag sinabing cupping, yung kamay natin ay nakapuntong gano'n, naka tila naka-cup yung kanyang formation at yun yung hini-hit natin sa surface ng ating client. Okay? At pagka sinabi naman nating pounding, yan na po, ano, loosely closed fist po siya at yun po yung ating hini-hit doon sa likod ng ating client. And pag clapping naman, pasampal, no? Pasampal. Again, yung sampal na yan ay doon pa rin gagawin natin sa likuran ng ating client. And of course, yung diffused. Ano yung diffused? Katulad nung nabanggit na natin kapon, and even we have demonstrated yesterday, pag sinabing diffused, mayroon pong hacking na ginagawa, mayroon pong tapping na ginagawa, subalit mayroon pong yung palad natin nagkukontrol po ng pressure. Okay? At generally, pag sinabi nating diffused, ito ay ginagawa sa belly, no, sa tiyan ng ating client. Okay? So, ayun po, no, yun po yung flow ng ating pong mga natalakay ng nakalipas na mga araw. Sa ngayon, pag-uusapan naman po natin yung panghuli, no? Panghuli sa vibration, panghuli sa 5 basic stroke manipulation. Ano po ito? Ito po yung tinatawag natin na vibration. Ang salitang vibration ay hango muli sa Latin na salita, vibrationem, meaning shaking. Ayan, no? Other term is shaking, rapid shaking, quivering, trembling, or rocking movements applied with fingertips or full hand. Okay. So, sa madalit sabi, ito po yung pagyanig, no? Pagyanig. Gamit yung ating mga finger pads, ay fingertips, gamit yung ating kamay, even, no? Both hands, one of both hands, para mag-cause ng pagyanig sa parte ng ating client. Okay? So, ang unang-unang makikita natin dito, which I will do a demo later on, is the fine vibration. Iilan lang po yung under sa vibration. You have the fine vibration. Ito po yung fingertips trembling, the skin, fingers, and wrist rigid, gliding along. Okay? So, kaya yung pino po ang pag-ano natin, no, ang ginagawa po nating vibration sa skin ng ating client. And ayan, and I will show it to you. Pag ganun po 'yan, no, dito dalawang kamay po siya, no. For a while. Pakita ko na lang sa camera para dire-diretso na po tayo. Okay. Tingnan natin po dito. Ayan. Anyway, tapusin ko na lang pala yung lecture magagawa kasi medyo magkalayo po yung ating mga slide tsaka yung ating camera. So, ayun po, basta po pag sinabi nating fine vibration, ito po, balik po ako sa inyo, nawala si Mr. Eugenio. Ayan.
Pag sinabing fine vibration, pino po yung movement, no? Yung shaking na ginagawa natin sa parte ng ating client. At yung pangalawa naman, yung tinatawag na jostling. Jostling is the rhythmic and vigorous shaking back and forth. No? Ano po yung rhythmic? Rhythmic, ibig sabihin no, may rhythm, no? Hindi lang basta mo hindi mo basta lang siya sinishake. Okay? May rhythm po siya. Medyo maliksi ng konti and then papunta at parinig yung movement, no? Yan po yung tinatawag nating jostling. At yung panghuli, ayan, ang panghuling dalawa, we have the coarse. Kasi kanina mayroon tayong tinatawag na fine vibration, ito naman ay coarse. No? Pag sinabing coarse vibration, ito medyo magaspang. Ayan. Magaspang po yung pagsishake. Magaspang po yung pagyayanig na ginagawa natin. No? And then yung panghuli is the rocking. Pag sinabing ng rocking, this is the push and catch motion. So iniinda-indayog mo yung actually gagawin natin yung sa banda ng sa bandang puwitan ng ating client. Okay? So, yun po, no, yun po yung gagawin po natin. Iinda-indayog nyo po. Okay? So, right now, we're done with that. No, yun po yung pinakapanghuli natin sa 5 basic stroke manipulation. Kaya tunguhin naman po natin paano natin siya gagawin. Kaya po natin, no, like what we said kanina, ang ating pong gagawin sa fine vibration ay gamit po yung ating pong mga daliri. So nakapoint po ng pag-ano yung daliri po natin at dito po natin gagawin sa bandang giliran po ng ating gilugod ng ating client. No? So sa spinal column, wag niyo pong hit by the way sa spinal column but sa gilid ng spinal column. So kung nasaan po kayo nakaposition, ang inyong mga kamay po, ang inyong mga finger pads po ay nakaganon po, napababa. Let's have another angle. Tingnan natin po itong isa. Ayan. So pag ganun po yung ating daliri, no? From superior to inferior, pababa, no? 1, 2, 3, 4, 5. Pag ganun po siya, no? Pababa po yung ating, yan po yung fine vibration. Kung nasa kabilang side ka po, doon po gagawin. So meaning, kung nasa right side ka ng client, wag mong gagawin dito sa kanyang left side. Bakit po? Kasi hindi mo makikita kung saan nag-hit yung iyo pong daliri, no? So ganun po 'yan, pakita natin na mas malinaw. Ayan, kung dito po tayo mag-hit. Kung nasa ditong side po tayo, dito lang po tayo ng side mag-hit, no? Sa gilid po ng spinal column. If you are also on the other side, ganun din. The same principle. Wag na wag kang mag-hit across. Bakit po? Kasi blind spot po. Hindi mo po nakikita kung saan po tumatama yung iyo po mga daliri. No? Kaya ingat-ingat po. So, ilang times mong gagawin? Ang aking pinaka recommended na time is mga 5 seconds will do. 5 to 10 seconds will do. No, gamit po yung dalawang kamay mo, i-hit mo po dito sa may gilid po ng spinal column. Again, as a warning kanina, wag na wag kayong mag-hit across o on top of the spinal column. Kasi po yan po yung isa sa tinatawag na endangerment sites, no? Pag sinabing endangerment sites, ibig sabihin po noon, yun po yung mga critical areas na hangga't maaari iwasan mo na mag-hit or kung matamaan mo man, kailangan make sure na medyo magaan lang ng kaunti. Okay, ulitin natin po, yan po ang fine vibration. Sa jostling naman, ang ating pong jostling during the exam, dali po, papasukin ko lang yung pumasok na dalawa. Sa jostling naman, ang karaniwang gagawin po natin, no, sa jostling is sa paa. Okay, so anong gagawin mo sa paa? If fold mo siyang pag ganon, ayan.
Ipo-fold mo pag gano'n yung paa, and then hawakan mo siya dito, and then saka mo siya isi-shake, yung gano'n. Okay? Dalawang kamay po yan ha, hindi po iisa. Dalawang kamay po yan. No, kasi kung isang kamay hindi mo kakayanin. Okay? So rhythmically, no, rhythmically yung movement, yung pag ano, no? Rhythmically, vigorously. Yun yung description kanina. So gaganin mo siya, no? Gaganin mo yung mga paa. Yun po yung jostling, no? Pag ganun po, shake mo siyang ganun. Tanong, kailangan bang anong gagawin sa tuhod? Kailangan bang nakaangat? No, kasi nakaganon po tayo, di ba? So yung tuhod nakaangat siya ng konti para mas madali mo siyang i-manipulate. Ayan po. Yan po ang tinatawag nating jostling. Rhythmic and vigorous shaking back and forth. Ganun po. Okay. And of course, ang sumunod, yung sinabi natin kaninang coarse. Kung may fine vibration, meron pong coarse vibration. Grasp at most proximal point and slide down distally. No? So, ibig sabihin po noon, if you can, makikita nyo po doon sa ating pong manual, nako-cover po yung part po ng ating patient. So, i-cover mo siya uli, and then, but technically po sa akin mas appropriate at mas madaling gawin kapag nasa lower extremity po tayo, nasa banda dito. No? So, i-cover mo siya dito, and then saka mo siya isi-shake. Si-shake mo siyang ganon. And this time, dalawang kamay po yan. One side, one after the other. Pag dito ka nag-perform, dito mo dalawang kamay gagamitin mo, and then pagka nasa kabilang side ka naman uli, dito mo naman gagawin, no? So, nakagano po yung ating kamay, no? Habang nagsi-shake po tayo. Sinishake po natin pababa yung ating pong kamay. Okay? So, yun po ay coarse vibration. So, medyo magaspang siya ng konti kaysa kumpara doon sa fine vibration na ginawa natin na nakaganon po yung mga kamay natin. No? Ganon, 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 ganon. Yun po yun. Okay? At ang panghuli sa vibration ay yung rocking. So, paano yung rocking? By the way, movement ng rocking pag ganun po. No? So, kung this is the body or this is yung part ng ng ating client na nakadapa, igaganon mo siyang dalawang kamay po. Yung isa na sa kabilang side ng puwet at isa naman sa kabila ng side po ng puwitan ng ating client. So pag ganun po siya, no? Pa-shake mo siya. Pag ganon, no? You do it that way. Okay? Ayan. So, yun po yung ating babantayan po dito, no? Wag niyo na pong isi-shake. Hindi niyo kasi masi-shake yung banda dito sa may lumbar area. Dito lang sa low extremities, dito sa buttocks area, dito mo lang po magagawa yung ating pong rocking. Okay? So, nirarock mo siya, no? Nirarock mo siyang pag ganon. Ayan. Gentle lang po ha, huwag masyado yung talagang parang sobrang excited na pag-shake. So gentle lang po yung natin. Again, how many repetitions? Pwede po mga 3 to 5 repetitions. 1, 2, 3, 4, 5. There you are. Ulitin natin. Ang una sa lahat ay fine vibration. Pag sinabi natin fine vibration, pino po yung ating pong perform po ng shaking. Saan po siya gagawin? Gagawin po siya sa gilid po ng spinal column. So ito po yung spinal column. Sa gilid po tayo magpe-perform ng ating pong fine vibration. Okay? So to what extent ba naman? Medyo kahit na hindi naman kailangan buuin mo talaga siya for as long as ma-perform mo at mapakita mo sa assessor kung saan mo siya tinatamaan. That's Na, the fine vibration. At ang Di ang sumunod, usap. ayaw lang i-close ng mic. Pero di takakuan diha. At ang sumunod ay ang tulad ng nasabi natin kanina, pag jostling naman po, and by the way pala, pagka kayo po ay may ginagalaw sa parte ng katawan ng client, halimbawa may inaangat kayo, always ask permission from your model. Ulitin ko po ha, huwag kayong basta lang huwag niyo lang basta hinahatak yung parte ng katawan ng client. Paalam po kayo, excuse me sir, ayan. Excuse me ma'am, pwede ko bang iangat yung paa niyo po? Yung ganon, no? So paalam po kayo and then iaangat mo ng pag ganon, no? Ayan. Pag angat mo ng pag ganon,
hawakan mo ng dalawang kamay and then saka mo i-shake pag ganon. Okay? Ayan po. Back and forth. Vigorously. Back and forth. Ganun po yung pag ano natin. Pag-perform natin yung Jocelyn. Okay? At yung pangatlo uli, pag sinabing coarse vibration, normally po, dito po to sa may buttocks area, pababa po. At cover nyo po ng towel uli and then you do the coarse vibration shaking po dito from superior to inferior pababa, no? From distal to proximal. So pag ganun po tayo, no? Si-shake po. Dalawang kamay po uli yung ating pong gagamitin, no? Si-shake po natin ng banayad lang po ha, huwag masyadong sobrang gigil na gigil. No, banayad lang po yung pag-shake natin pababa. Okay, so that's coarse vibration. And yung rocking, yan po yung sinabi natin kanina. Again, dito na naman tayo sa buttocks area, sa tuwitan. Ito po yung ating i-shake ng pag ganun. Back and forth po yan, no? Pero ako ang akin lang naobserbahan, may iba kasi pag sinishake nila, halos buong katawan ang gumagalaw. Wag naman. Mabubulabog naman yung kapahingahan, yung relaxation ng ating client. So dito lang po, banayad lang po yan dito. Yan po yung ginagawa lang po natin dito po. You can do it without making the whole body shake, no? So itong part lang po natin po sa buttocks area, yung inyo pong shake. So again, pag ganun po siya, salitan po, no? Push, push, push this way, this side, push, ganun, pag ganun. Yan po ang rocking. Okay, so there you are. We're done with our 5 basic stroke manipulations, and like what I said, hindi naman siya ganun kakahirapan, no? And by the way, meron po nag-PM sa akin kanina, isa sa mga kasamahan ninyo, ang sabi niya, "Sir, yung aking kaibigan ay LMT na po siya at mayroon din po siya nag-LMT siya noong 2013. Okay, magkaiba ba yan sa ginagawa niya noon at sa ngayon?" Gusto kong sabihin sa inyo na talagang napakalaki ng pagkakaiba, no? Kaya kung may mga napapanood kayo ng mga sinauna na mga video, mas maigi yung pinaka-latest. Kasi po along the way, kami na mga nasa training institution ay nag-uusap-usap po kami at kung ano po yung mga dapat naming ah, gagawin po at ituturo para mayroon pong ikang uniformity. Although you could not exactly really say na perfect po siya na talagang ganun na ganun, pero the principle remains the same. Yun po yung ating ginagawa. Yun po yung ating piniperform. Kaya lang po, wag naman kayong mag-create ng sarili ninyong procedure, no? Kung ano yung napapanood nyo sa atin sa AUSA at ano yung papanood ninyo sa official AUSA video na mga estudyante natin in the past, yun lang po. But I cannot guarantee na exactly the same yung magagawa nyo, pero at least you follow the same principle na para hindi kayo maki-question na inyong pong assessor. Okay? So ganun po yung ano natin, ganun po yung ating dynamic sundat, no? Ulitin ko, kung mayroon kayong alam na dati ng matagal na may pagbabago po from time to time. Kaya sundin na po natin yung pinaka-latest na itinuturo sa inyo. Yan, para safe po tayo, ha? Okay. Okay, so there you are. We're done with the 5 basic stroke manipulations. For those who just came in sa ating klase, and kung inyong mapapansin, ang ating pagkasunod-sunod ay medyo hindi po yung typical na pagkasunod-sunod po ng 5 basic stroke. Kasi tayo po, ang ating pong sinusunod na procedure, ayon po sa DOH ay yung effleurage, pepissage, friction, vibration, attaputment, and vibration. Kasi ang karaniwan po, naka-reverse po yung dalawa na mas nauna si vibration over taputment. Kasi ang logic po noon, si taputment ay pampagising na po yun. Ayan. So, that's how we do things. Okay? So, dire-diretso po yun. Kaya, ulitin ko, I think the groupings that we have had, no, yung mga ano natin, and I would suggest, nasabi ko na sa inyo, mayroon tayong grouping for Mindanao. It's specifically under sa AUSA Gensan ang pinalangalan natin. And yesterday, I was able to come out also with AUSA Baguio. It doesn't mean may branch tayo sa Baguio, pero para lang for description,
for internal description po natin, sa Baguio, yan po yung mga nasa Benguet at meron po tayo mga kasamahan na nanggagaling po sa, I think si Ivan is from Ilocos. So kasama po siya. The rest ay nasa Manila, yung Manila po, Metro Manila or mga karating na lugar, no? Yung mga nasa Cavite, Bulacan, basta nearby areas, you belong to the Manila Group, AUSA Manila Group. Okay? Ang 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 iba naman sa inyo nasa Visayas pero mangilan-ngilan, parang dalawa lang yata kayo sila ni Rochelle. I think you just choose na lang kung saan yung group na pwede niyong sundan. Okay? Pero hindi natin iwawala yung buong ano natin, yung buong AUSA group chat natin na official. Okay, andun pa rin yun. Kaya lang po for subgroups lang kasi for purposes of yung inyong gagawin later on na mga practices, na mga group study. If you desire to have one, then you can just do it po. Okay? Ayan. Sige po. So, sige po. Paki-PM na lang po sa akin. No? Wag sa group chat. Baka si ma-miss out ko mamaya yung sa group chat. Sa chat ng Zoom. PM niyo po ako kung saan niyo pong group na i-add ko po kayo, no? Para you would have your group na pwede niyong salihan. Okay? Ayun po. What time is it now? Ang oras po natin is we still have 10 minutes Sir more. Bench, may Yes, tanong po sana ako. yes. Regarding po sa pag-massage po, yung case po kasi ng tatay ko ngayon, diabetic at the same time may kidney problem. Tapos gusto niya magpamassage sa leg. Ano po bang dapat nun? Galing sa taas, pababa? Or pababa, patas? Confused po. Okay. That's a very beautiful question. Okay. Either superior, di ba? Ang description natin, later on sa anatomy, pag-usapan natin yung mga directions, no? So, pero nauna na lang ako na Okay po. Okay. Pag sinabi nating superior, movement paakyat na, yan po yung Yes superior. po. Pag sinabi naman natin inferior, yung movement pababa, yung ganon. Okay. Karaniwan, Yes po. when it comes to Swedish massage, ang Swedish massage ay kilala bilang massage procedure that helps improve blood circulation. Bakit po? Kasi si Swedish, ang kanyang prinsipyo is laging mula doon sa baba, no, from inferior to superior or towards the heart. Patungo sa puso. Ayan, nakatalikod yung si mama. Okay. Sa heart. Yun po yung prinsipyo po ng Swedish. Okay, in which case the DOH is we are going towards, we're following that kind of flow. Okay. Ikumpara natin sa hilot. Ang hilot, lagi namang sinasabi ng mga manghihilot, ang kanila po, ang masahe po ay flush out po yung mga negative energy. Kaya opposite naman po siya. Palayo po yan, no? Kasi fina-flush out nga po niya. Yun po yung paniniwala po ng ating po mga nasa hilot practice, no? Palabas, no? To dispel, to remove, no? To eliminate the negative energy. Now, yung sa case mo, kapatid, ito ay medical condition. Okay. So when you say medical condition, una sa lahat, we need to always be asking we ask the physician concerned kung sino yung doktor ng tatay mo. Dok, pwede bang masahiin yung aking ama? No, yung tatay ko, pwede bang masahiin? Sila po dapat pwede magsabi noon no? Kung wala, in the absence of that, Nagka-cramps po yung legs niya po. anong sabi? Ano yung sabi? Nagka-cramps po yung leg niya. Hindi naman po matigas. Magaan. Yung ano, hindi ko Yes naintindihan. po. Ano po, Ano yung nagka-cramps nagko-cross? po. May cramps po Sorry siya. po. May May cramps cramps siya. pero hindi naman po matigas yung muscle. Malambot naman po. Nagka-cramps lang. Okay. Yes. Kasi ano na yan pag complication na siya may diabetes na siya, mayroon pa siyang ano yung sabi mo kanina? Kidney Complication na po. siya. Sa kidney. Kidney. Oo. So complication na siya. Kung akong tatanungin, kasi pag si DOH ang tatanungin mo, sasabihin ni DOH, hey,
Kailangan mo humingi ng clearance ha, mula sa doktor. Huwag kang mangahas na magmamasahe-masahe ng mga medical clients or patients na may medical Okay po. conditions. Okay? Pero naman, ako naman bilang anak, parang nakakalungkot naman, antay mo pa yung doktor. Yung doktor mo Kaya nasa nga malayong po. lugar. Di ba? Kung ako naman nasa ganyang sitwasyon, pwede mo siyang bigyan ng light massage. Light massage lang, magaan lang, just to soothe the pain, whatever there is sa client. Kasi pag diniinan mo yan siya at ginamitan mo ng masarap na Eplurage, talagang ano yun, medyo magkakaroon ng complication. Pero kung yun po, ano lang, soothing massage, pwede mo namang gawin eh. No, I remember many years back, I have a client sa Children's Hospital diyan sa may Quezon City. At yung client, alam ko, sinabi sa akin na ano na siya, nasa advanced stage of cancer. Parang nasa third stage o fourth stage. Pero talagang ano na, kumbaga nagbibilang na lang ng araw. Kaya nung ako naimbitahan upang bigyan na masahe yung bata, sandali, nangawit na ako kay kuya. Yeah. Nung ako naimbitahan at kinausap, puntahan daw yung pasyente, alam ko na ano na, nasa terminal ano na, terminal ill na yung client o yung patient, bata pa, no? Mga 10 taong gulang na bata, batang lalaki yata 'yon. Alam nyo, ang ginawa ko na lang, binigyan ko siya ng soothing massage. Enough so para lang ma-feel niya yung comfort, no? Ng soothing massage, ng Eplurage, ng gano'n. Hindi ko siya po yung talagang diniin ng diniin kasi wala na. Oh. Wala ka na magagawa. At the same time, ika nga po ng mga experts, hindi po pwede po na idiin mo ng husto kasi magkakaroon ng, ika nga sa English, metastasize. Pag sinabing metastasize, yung mga cancerous cells, kakalat po yan. Kakalat po yan. No? Kasi talagang pinimeasure mo siya. So ako naman, ito lang like kong sinasabi, you play it by ear. Kapag ang condition ng client ay talagang alam mo na, wala na talagang ano yan, no? Kumbaga, ano na yon, yung mahirap na, hindi na talaga, malayo na sa kagalingan. Ika nga, unless if God does something, God performs a miracle, then nothing can stop God from doing it. Pero pa sa atin po, kung pwede lang, bigyan na lang po natin sila ng soothing massage. No? Something that will relax them. No? Habang minamasahe mo, sabayan mo na ng prayer. Pag-pray mo na yung client mo. Okay? So yun po yung aking pong sinasabi. No? Pero wag niyo yung sabihin niya sa DOH na sinabi ni Sir Benji. Kasi personal ko lang po yun na experience bilang massage therapist for 20 years or so. Yun po yung aking pong nakikita. No? Pero kung ano po yung regular po na massage na gano'n, yun, hinga natin. Lalo na kung nasa spa setting, hinga na natin sila ng clearance coming from the doctor. Otherwise, tulad nung nag-message kanina, waiver. No? Waiver. Papirmahan nyo na po ng waiver yung client na yon o yung patient na yon. Kasi kung anong mangyari, absuelto ka rin kahit papaano. No? Kaya lang, yun na po ang tulad na sinasabi natin, you just play it by ear. Of course, ipag-pray mo kung ano yung gagawin mo. Kasi may mga instances kasi mga kaibigan, maselan po yung masahe natin. No? If you have, remember yung ating unang tinalakay doon sa indication, contraindication, as sa mga benefit ng massage, di ba? May mga tinatawag tayo na contraindicated. Ibig sabihin nun, hindi siya advisable na minamasa yung client natin. Okay? So, did I answer that question? Nasagot ko ba yung tanong mo? Yes po, sir. Thank you po. Thank you Okay. po. So, ganun. Nasaan ba yung father mo ngayon, Mina? Alito po sa Soc Surgeon, sa ICU po. Nasa ortho? Nasa Soc Surgeon po ako ngayon. Soc Surgeon po. Soc Surgeon Hospital. Asok surgeon ngayon? Nandito po kami. Yes po. Sa ICU po. Sa Jensen? Yes po. Oo nga. Asok surgeon. Jensen. Ganun. Sige. Ano mo ako, PM mo nga ako. Gusto kong dumalo sa tatay mo. Pero dapat nandun Okay po, ka. sir. Baka magugulat Yes, yan. andito po ako araw-araw, sir. Sino ka? Yes po. Oo, Yes po, yes dalawin po. natin.
Yung mga taga Jensen, kung may time kayo, dalawin natin. Okay? Kasi at least kahit papaano, iba yung comfort ng presence ng tao no? Na nandoon. Okay, sige, pag-usapan natin yan later on. PM mo lang Thank you ako. po. Opo. Yes po, sir. Thank you. Para madalaw natin yung tatay mo. Okay, so there you are. Do you still have any questions? May mga clarification po ba kayo? May mga gusto pa kayong linawin regarding po sa 5 basic stroke manipulations? Are we good already? Ayan. So, I'm glad no you're 35 now. Present sa klase. And by the way, yung mga previous na mga video natin, panoorin niyo po na-edit na po natin. Ano po? And I hope you can learn from it. And once in a while, magsishare din po ako ng iba pang mga video na pwede niyong panoorin. No? Kasi sa dami ng mga video na natin noon, kailangan kong, ang tawag noon, ungkatin sa baon. Kailangan kong hanapin pa doon kung ano po yung mga ginawa natin in the past na magandang maayos naman yung presentation. Okay. So our time check it's meron na tayong 10 minutes. Okay, okay. Tuloy na po tayo. Pag-usapan na lang po natin yung patungkol naman po sa sumunod na bahagi ng ating pong 3 stages kasi nasa huling bahagi na po tayo for a while. Yan, para makumpleto na natin yung 3 stages of massage. So, for a while. Ano po yung comment dito? By the way, may comment dito kay Paul. To the heart, weaver, poor blood circulation, hindi na po pwede i-massage. Okay. I-clarify ko lang, Paul, yung dito, tulad na sinabi ko kanina, hindi po siya regular na effleurage na po yung gagawin natin. Ano po? Kasi yun na po tulad sinabi natin, ang objective na po natin na hindi po i-relax yung client natin na in such a way na alinsunod doon sa 5 basic stroke ng DOH, kung hindi bigyan na lang po natin siya ng comfort, na comfortable na soothing massage. Ganun na lang po, no? Yung damping na lang po. Hindi na po siya literal na masahe talaga. Ayun po, kasi ang ating pong layunin lang ay ma-alleviate, no, maibsan. Kasi alam niyo naman po, pagka ganong situation, lalo na kung cancer, masakit po yun, no? I've seen that sa aking ama nung buhay po siya. No? Talagang mapapasigaw ka sa sakit, no? Sa effect ng cancer sa katawan ng tao. Okay. Okay. So yun naman may comment po, no? Okay. Yes. Yan. Okay. Yun yung TLC. Dito na TLC na lang po yung gawin po natin. Tender loving care. Ayan. Hindi po tender loving commission, ha? May estudyante ako sa David Salon dati. Sabi ko, ano ibig sabihin ng TLC? Taas agad ng kamay. Sir, ganun pa siya. Tapos talagang very confident. Sabi ko, ano ibig sabihin ng TLC? Sir, Tender Loving Commission. Ang saya. Okay, Tender Loving Care. Okay, there you are. So tuloy tayo. Balikan natin ulit yung ating material. Nandito na po tayo sa ayan, there you are. So proceed na tayo ngayon sa ating pre-massage. Sa post-massage, I'm sorry. Sa post-massage ay binubuo ng dalawang bahagi. Yung una is the documentation at yung pangalawa, aftercare. So sa documentation, ito na yung sabi nga natin kanina, mayroon tayong pangatlong form. The first form that we will use during the exam is the client intake form. And then you have the SOAP form. And yung panghuli is the post-massage evaluation form. I will share it to you later on. Okay? So ayan po yun. Ito po yung time na kung saan ay magkakaroon ka ng assessment. Ano yung naramdaman ni client before and after the massage procedure? Doon po yun. And by the way, gusto ko lang banggitin, when it comes to filling up the form,
yung iba kasi pagka nagfi-fill up ng form, parang kinakarir na nila, no? Talagang every blank doon sinasagot. Sa akin naman kasi, this is just parang sino-showcase niyo lang sa DOH kung paano mo gagamitin yung mga form, pero hindi masyadong detalyado. No, hindi lang masyadong detalyado. Probably you just write the name and probably the age, and then diretso ka na doon, no? Kung ano po yung mga katanungan regarding doon sa pre-massage and post-massage, yung mga gano'n, no? So, madali lang naman actually noon, no? I-fill upan yon, yung form na yun. Okay? And of course, when you by the way, ang procedure pala natin, no, katulad ng nabanggit natin, pagka sinabi natin na post-massage, ang client normally nakadapang ganito, no? Walang ho nakatihaya unless kung ang assessor as misinterested siyang mag-perform ka, nakatihaya. Yan. Pag sinabi niyang tihaya, tihaya, titihayain mo yung client mo. Pag sinabi naman pag hindi naman siya nagsalita kung ano yung positioning ng client natin, then normally, no, from nakadapa talaga yan. Traditionally nakadapa yung ating model. So, yes, ginawa mo yung massage procedure, yung 5 basic strokes, nakadapa. So which means, pagka nag-post massage, titihaya na si client at tatayo. I'm sorry, tatagilid pala, hindi titihaya, tatagilid. No? Tatagilid siya, and then saka sa paupuin at tatayo. Ganun po lagi po yan. Okay? But before doing anything, kailangan i-drape mo siya uli. No? Remember your towel management? I-drape mo siya uli, tabunan mo siya uli ng towel, and then, kung saan ka nakatayo, assuming you are standing beside this side ng client, kinakailangan pagka pinatagilid mo siya at patatayuin, away from you, palayo sa'yo. Hindi po pwedeng parap sa'yo. No? Lalo na kung ang client mo babae. Di ba? Parang awkward naman yon, no? Pag babae yung client mo, tapos pinatagilid mo siya, ma'am, tagilid ka, paharap sa akin, ayan, masaya. No? So, wag na wag yung ganon. Wag niyong gagawin sa harapan ng assessor, lalo na. Okay? Kaya, patihaya, palayo from you. Ngayon, kung ang assessor naman ay nandun sa kabilang side, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, iikot ka. Dito yung time na pwede kang tumalikod sa assessor. Kasi kanina nakaharap ka sa assessor, di ba? Pagka nag-perform ka, nakaharap ka sa assessor. You never block the view of the assessor. No? Kailangan nakaharap ka. Ngayon, kung at the time na magpo-post massage ka na, which means kailangan malayo, away from you yung client, ganun din si assessor. Malayo din sa kanya. Hindi yung pagharap, nakaharap kay assessor, no? Pagtagilid. Kaya ang gagawin mo, iikot ka, and then you position yourself here. Dito yung assessor mo, andito ka, saka mo siya patagilirin. Okay? And then ingat ka na ang kanyang towel ay nakabalabal pa rin. Pero another instance na kay may exception to the rule. Kapag yung client mo, bago mo pinadapa, ginamitan mo siya ng robe. No? Naka-robe yung client mo. Ibig sabihin, kapag ikaw na po ay magpe-perform ng post-massage, bago mo patayuin si model, i-robe mo siya uli. No? So, paano po yon? So, kasi nakadapa siyang ganon, andito yung towel niya, i-insert mo na lang yung robe sa ilalim, and then, ayan, no? Nakaganon na siya. Depende yan kung gaano kaluwag yung robe. Pero kung hindi kakayanin, ayun na lang pag-upo. Saka mo lang siya i-assist sa pag-robe niya. Pero just the same, you have to very careful sa draping. Nothing is exposed unnecessarily sa katawan ng model. Kaya maingat ka po, hindi yung nahubaran na siya, no? Lalo na kung babae yung model. Although I do not really recommend na magdala kayo ng babaeng model. Iyon po. Kung hangga't maaari po, lalaki po yung model. Anyway, so either way, nakadapa, i-assist mo siya mag-robe. Kasi kung maluwag, pwede naman madali mo naman i-insert yung kamay, no? Ipapasok ng gano'n. Pag tayo niya, naka-robe na siya. Or, i-assist mo siyang uupo, tagilid muna, by the way,
ah, naka-robe, naka-towel, naka-robe, and then tagilid. Kung wala pong robe, tagilid na po siya, naka-towel pa rin, and then assist mo siyang uupo sa massage table, and then saka mo i-assist yung robe. Para pagtayo niya, naka-robe na siya. Ayan. Okay? Now, in the absence of a robe, just in case lang, wala ka talagang madadala at mahihiramang robe. Yung yung robe. R-O-B-E. Robe. So, pagka ganun, wala kang choice kundi magtatapis talaga siya, no? Using the towel. Yan. Pero parang awkward sa client mo 'yun sa model mo 'yun. Maganda talaga gawan niyo ng paraan, no? Mura lang naman 'yan, yung mga robe na 'yan. Okay? So, 'yun po. Pagtayo niya, then assist mo siya diretso sa kanyang upuan. May upuan po 'yan Lagi yang may chair sa gilid, no? Kasi pag simula mo nakaupo si model doon. So pagkatayo niya at pagka magpo-post massage ka, then i-usher mo siya, then paupuin mo sa chair. Ayan. Okay? And then pag nakaupo na sa chair, and then saka mo na ilalabas yung iyong client intake post massage form. Ayan. So ilalabas mo na yung post massage form, fill up yung post massage form, and then once you're done with that, you now are about, after that you perform the aftercare. Ayan. Pag sinabing aftercare, ito na yung anong sasabihin mo sa kanya para mapanatiling healthy yung kanyang lifestyle, no? For example, sasabihin mo, "Sir, para mapanatili mong malusog iyong pangangatawan, I suggest na kayo po ay uminom ng maraming tubig o 8 glasses of water, kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise, at kung pwede po, dalas-dalasan niyo po ang pagbisita sa spa." Ayan. Okay? So yun po yung maiksi lang wag kang magle-lecture, no? Baka mamaya magle-lecture ka na ng healthy lifestyle, mga ganun, wala na. Ubos yung oras, no? Maiksi lang, mga ilang bagay lang pwede mong sabihin. That's exactly the idea there is just to show to your assessor na marunong kang mag-perform. Siyempre, mag-follow through sa iyong ginawang masahe. Okay? So once you're done with that, and then maaari mo siyang tanungin, "Sir, may concern pa ba? Mayroon pa po ba kayong concern? Mayroon pa ba kayong gusto malaman?" Pero wag mo na antayin sumagot. Diretsuhin mo na agad kung wala na po. Kasi pag sumagot siya, ang dami niyang sasabihin, di maubos yung oras ni assessor. "Sir, mayroon pa ba kayong ibang concern? Kung wala na po, maaari ko na ba kayong i-assist palabas?" So, ayan, i-assist mo na palabas si patient, si client. Nung ganon, ha? Turo mo na siya, dali mo na agad, no? Para hindi na siya tumagal. Pagkatapos nung nakalabas na siya, then, ayan, kasama sa inyong spiel, kakausapin mo, umarap kay assessor, "Sir, nakalabas na po yung aking client, yung aking model." Turo mo yung kung nasaan man siya naroon. And then, ituro mo yung kamay mo doon sa table. "Maaari ko na bang ayusin ang kagamitan sa pagmamasahe?" Ayan. Ha? Wag yung lumabas na siya ng saglit, nagligpit ka na ng mga gamit, 'di ba? Parang wala namang respeto doon sa aseso na nagmamasid. So, ako like kong ini-emphasize, always try to be courteous, no? Wag yung porke nagpe-perform ka na, dire-diretso ka na kung anong gusto mong gawin. Hindi pwede 'yon, no? Kasi sa akin, it really matters to show respect sa iyong assessor na nagmamasid, tinitingnan ka kung paano ka mag-perform. Again, ulitin ko, turo mo yung kamay mo. Pagka, "Sir, so by the way, sir, may concern pa ba kayo talking to your client?" Kung wala na po, i-assist ko na kayo palabas. And then, assist mo na palabas yung client. Pagkatapos nun, humarap kay ka-assessor, "Sir, nakalabas na yung aking client. Maaari ko na bang ligpitin?" The term is ligpitin, no? Yung aking kagamitan sa pagmamasahe. And then you have to wait for the cue. Hintayin mo siyang sabihin niya, "Okay, go ahead." No? Hindi yung maaari bang ligpitin tapos niligpit mo na agad. Wala ka man lang ni hi ni ho, no? Kailangan hintayin mo siya. I-acknowledge niya. Okay? Pag sinabi niya, "Okay, go ahead." Yung gano'n, di ligpitin mo na mabilisan.
At sa pangliligpit, tulad ng sinasabi ko paulit-ulit, yung inyong towel, wag nyo na siyang i-roll. Hindi, wag mo nang pagandahin. Gagawin mo lang, square fold mo lang siya, mabilisan mo siyang iligpit, ilagay mo sa iyong sa iyong paper bag. Pero yung makapal na paper bag ha, huwag yung manipis. So ganun po. Pagkatapos hawak mo na siya, saka mo harapin uli si aseso, Sir, naligpit ko na po ang kagamitan sa pagmamasahe, maaari na ba akong lumabas? Ayan. The others are more creative. Instead of saying maaari na akong lumabas, they would say, Sir, naligpit ko na po ang kagamitan sa pagmamasahe. Maraming salamat. Ayan, medyo may pasakaling kaunti, no? Maraming salamat sa pagkakataong binigyan niyo sa akin upang ako ay makapag-perform. And then sa kanya sasabihin, maaari na po ba akong lumabas? Ayan, di ba? So ang ganda, no? Pagka merong elemento ng respeto, no? Hindi yung bara-bara ka lang na para ikaw yung may-ari ng hotel. Yung gano'n, nagmamadali ka, gano'n. Kailangan, gawin mo ng maayos at i-impress mo kay aseso, naintindihan mo yung salitang respect. Okay? Remember, ang objective ng inyong oral practical exam is to showcase what you know, and not only that, you are able to deliver yourself and present yourself as a professional massage therapist. No, hindi ka lang LMT. You are a professional massage therapist. Kaya doon pa lang sa presentation mo, may mga makikita mo talaga yung professionalism na sinasabi. Okay? So I think wala na bang tanong? Are we good? No? Ayan, salamat kay Apollo. May mga messages sa ating chat box. Kung wala na po. Okay, so I thank you so much for your time. And like what I said, yan po, medyo nag-struggle kasi ako dito sa paglabas kasi nawawala kasi yung ating ayun. Ayan. Okay, like what I said kanina, yun na po, tapos na po tayo sa 3 stages of massage and we are also done with the 5 basic massage manipulations. And ang gagawin nyo na lang po is aral-aralin nyo po siya and eventually you come out with your own video. And as early as now, I would suggest na start working on it. Kung hindi ka pa sigurado po, kailangan magkaroon ka ng mastery. And if you could do it in such a way that you can do it without looking at your notes, so much the better. No, ibig sabihin nun talagang ka na, mahusay na yung presentation mo para pag gumawa ka ng video, maganda ring tingnan. Okay. Now, regarding po sa video, kapag nag-perform kayo, I wouldn't mind kung gagawin niyo po sa bahay niyo. Okay? Okay lang po 'yon. Pero ang pakiusap lang, 'wag mo naman gawin sa kusina, no? Yung iba kasi kusina na yung background, yung gano'n. Medyo gawin mo na pwede naman sa sulod sa iyong sa silid, sa room, yung gano'n ha. Hindi ko na-expect na maganda yung background, basta importante lang po, ang aking pakiusap lang, 'wag lang sa kusina, no? Kasi minsan may nakalagay pa mga pagkain do'n, magugutom po yung manonood. Okay. So gano'n po yun ha, and then 5 to 10 minute, and then I wouldn't mind also na maglalagay kayo ng inyong notes, babasahin habang nagpe-present. Basta i-edit nyo lang na maigi, na maganda naman tingnan na dire-diretso at hindi ka nakatingin lagi sa notes. No? Huwag kayong magbibideo na kasama yung notes. Para lang po, kasi guide yung po yan, for me, as a basis to pass you for the oral practical exam side na inyong evaluation, at the same time, guide nyo po sa inyong maging regular practice. Okay, tandaan niyo po, there is no such thing as oral practical exam without any practice at all. Kailangan kayong magsanay, maging mahusay, maging bihasa. At the only way you can achieve that kind of a level is you have to do a lot of practice. Ayun po. Okay, so there you are. Maraming salamat. I think that will be all for today. At see you tomorrow. Tomorrow is what? Exam day. Oo nga pala, no? Friday Exam bukas. again. So may quiz kayo uli. No? Expect a quiz tomorrow. Ilang item ang gusto nyo? Gusto nyo 30
or 50? Okay. Ay, ikaw, Ann, ilang items? 30. 30. O, sige. Okay. You'll be ready for a 30, ano. So, magkaroon lang ng 5 konting basic massage lang discussion. yung cancer. Coverage Ano lang yun? Ano yung, Christian? 5 basic. Yung discussion natin this week, yung ipapa-quiz mo, sir. Yes. Oo. Yung, dito lang tayo sa ano. Dito lang tayo sa massage application. Yan lang po yun. Sige Diyan lang po. po tayo maglalaro ng ating quiz, ha? Okay. Pero, minsan siguro baka maubusan ako na itatanong, kukuha din ako ng konti doon sa fundamentals. Sige po, sir. Ganun po. Okay. Kasi ano po ha, what the principle behind the quizzes is this is in preparation for your final exam. No, kasi yung i-quiz ko sa inyo, chances are dito rin magagaling yung inyong final exam. Okay? Kaya lang po, tulad ng sinasabi natin, pagka nakaschedule po siya ng, halimbawa, nilagay ko doon 11:30, or sorry, kunwari, mga 12:20, then doon lang po yun hanggang 1 o'clock. Yung gano'n, no? Kaya pagka lumagpas ko po roon, hindi ka na makakapasok. Okay? Sige po. And if you have some problems, to those who are new sa ating klase regarding your quiz, then you let me know, no? Para ma-assist ko po kayo. Pero so far so good naman, halos lahat naman nakapag-quiz na. Okay. And you also check your email. Kasi normally lumalabas yan sa inyong email yung quiz, no? Tinitweak ko yan kasi sa tweaking kasi only those who pass are able to receive the emails, no, ng result. Kaya minsan binababaan ko ng gusto kasi pagka ilalagay ko sa 75, kunti lang makaka-receive minsan. So binababa ko sinasadya kong binababa yung passing score para makakatanggap kayo ng email. Now, if you haven't received any email about your quizzes, you let me know para malaman ko kung gumagana ba yung automated na feedback ng ating email regarding your quizzes. Okay ba 'yon? Okay po, Walang sir. email, sir. Oo, abangan niyo po ha para Yes. para malaman ko rin po. And ulitin ko rin po isang mahalagang paalaala. Ang ating exam o inyong exam ay hindi po siya katulad nung dati na high in memorization. Ito po ay more on practical. Kaya wag na wag kayong mag-attempt na i-memorize yung mga test questions na na-encounter natin. You try to understand, that's the best thing to do. You try to understand what the question is all about. Pero wag niyong i-memorize. Kasi pag nawala yung period, yung tuldok, nakalimutan mo na lahat. Yun po yung nakakatakot sa memorization eh. Pag isa lang ang nakalimutan mo, wala na, hindi mo na maintindihan, hindi mo na makuha. Pero if you understand what the question is, kahit na baliktarin man ang mundo, makukuha mo pa rin at makukuha kasi naintindihan mo yung tanong. I hope that I'm making myself clear on this. No? So kailangan unawain nyo, i-assimilate nyo, internalize nyo yung ganun para madali kayong kahit anong mangyari pag tinanong kayo, madali nyo masagot. Kasi naintindihan mo yung tanong eh. Hindi mo lang minemorize. Okay? So maraming salamat. That's all for today. And thank you so much for being with me. I'm so happy. Marami-rami kayo ngayon na umattend sa klase. And yung mga groupings, you try to organize yourselves. Nabanggit ko na kay Doc Ferds. Kunwari Manila, mag-organize kayo. And then you unanimously agree kung sino yung gawin yung leader. Yung ganon. Pag siya yung leader, siya yung manlilibre. Hindi, joke. Hindi. Alam mo na, Sir Ferd. First beer lang Alam po. mo na, Doc Ferd. Hindi po. Yes. Gagalit sa akin. Ang sama ng tingin ni Doc Ferd sa akin. Hindi po. Ulong pa kami, Sila po ulong yung po kami, Doc Words. Oo, sila lang yung magpapacilitate ha. So kung sino pang hindi kasama sa subgrouping natin, kayo na lang po ang i-PM nyo ako para i-add ko po kayo kung saan nyo pong gustong sumali. We have Baguio group, we have Manila group, we have the Jensen group. Practically yung Mindanao Jensen group ang nilagay ko. And for Visayas na gustong sumali, you let me know where you want to join. Okay po?
Sige. So maraming salamat. That's all for today. Arigato gozaimasu. Ibig sabihin nun, maraming salamat. Jamatane. Ibig sabihin po nun, see you again. Bye for now. God bless. Thank you, sir. Salamat Thank you so much, sir. God bless you po. Thank you, sir. po. Sige po. Thank you, sir.